Paano kapag nalaman mo na sa 1.5 oras ay mararating mo na ang camping spot na ito? Dito na tayo sa Siargao. This love for camping will last forever. Mud on our boots, sleeping under bad weather, laughing in the dark till we lose our voices. Hearts set free in the smallest choices. Sa halagang hindi masakit sa bulsa ay may experience mo na ang summer vibes na inaasam-asam mo. Forever. Masarap na pagkain, tahimik na gabi at kalmadong kalikasan. Yan ang sorpresa ko sa inyo sa episode na ito. Kaya naman hindi ko na kayo bibitinin pa. Ako nga pala si Clyde at kung camping at adventure ang hanap mo, tara, sama ka sa aking kwento. In the stars, but they were always ours up there. This love for camping will last forever. Mud on our boots, sleeping under bad weather, laughing in the dark till we lose our voices. Hearts set free in the smallest choices. This love for camping will last forever. Muli tayong nagbabalik sa likod ng manibela ng isang sasakyan dahil ngayon ay magka-car camping tayo. May private campsite na naman tayong pupuntahan at isi-share ko na naman sa inyo yung magiging camping natin ngayon. At syempre yung detalye ng campsite na pupuntahan natin. Suitcase open on the bed. 2 shirts, 1 old postcard. Map folded like my doubts. Lahat naman ng private campsite na napupuntahan ko ay sinishare ko yung experience ko, yung details about sa campsite at yung mga iba pang bagay na pwede kong maibahagi sa inyo. Kung hindi ko man ma-mention yung mga eksaktong detalye sa mga campsite na pinupuntahan ko, ilalagay ko naman lahat ng importanteng detalye o yung mga pinaka-importanteng detalye sa description ng video na ginagawa ko. Kagaya ng pangalan ng campsite, yung location, at especially yung rate ng mga campsite na pinupuntahan ko. Kaya makikita nyo yan sa description ng bawat video. I-click nyo lang yung parang arrow down para mabasa nyo lahat. Nandun naman lahat ng information na pinaka-importante sa mga campsite na pinupuntahan ko para at least malaman nyo rin yung lokasyon o kung magkano man yung bayad para makapaghanda kayo kung sakaling makumbinsi ko kayo na pumunta dun sa campsite na pinag-campingan ko. At syempre, ang pinaka mahalaga talaga dito ay ma-share ko sa inyo yung experience ko bilang isang nagka-camping dun sa mga spot na napupuntahan ko. At hindi mawawala dyan yung yung side trip sa mga pinupuntahan kong camping spot. Maybe it's a small town bar. Oh, maybe I turn right, finally learn who we are. Kaya expect nyo na kung malayo yung spot na pagkakampingan natin, let's say nasa Zambales yan or Mountain Province, mga ganon. Siyempre hindi tayo papayag na walang magiging side trip dyan kasi malayo yung biyahe na yan. Unang-una sa gas, siyempre dapat masulit natin yung gas. Yung araw, siyempre malayo yan kaya maglalaan tayo ng mas mahabang araw. Kaya as much as possible kapag mga spot o camping spot na pinupuntahan natin na medyo malalayo, talagang up to the last drop ng gasolina susulitin natin. Grabe, napaka-init na ng panahon ngayon. Talagang ramdam na ramdam mo na yung summer vibes. Ngayon ay maghahapon na. Alas 3 pasado na pero tapat na tapat pa rin yung araw. Ramdam pa rin natin kahit na naka-aircon tayo. Ramdam pa rin natin yung init. At speaking of summer pala, summer vibes. Dahil
official na nag-start yung summer season sa camping natin ngayon. Pupunta tayo ng Siargao. Got a backpack full of maybe, pocket full of loose change days. Map is just a crumpled rumor, sky keeps calling out your name. Little shiver in your rib cage, right between the fear and fun. Every wrong turn, every detour, all just pages in the run. Trust your adventure spirit, let the unknown hear it. Step where the road goes crooked, follow that heart off script. Trust your adventure spirit, even when the path goes quiet. You were never meant to quit, you were made to try it. Nandito na tayo sa Siargao. Welcome to Siargao. Grabe, napakabilis ng biyahe natin papuntang Siargao. Dito tayo ngayon sa Siargao ng Tanay, Rizal. Set up tayo, mabilisan lang para hindi tayo abutan ng dilim. Ito na yung ating magiging spot. Dito tayo maglalatag ng ating tent, ating cot tent, at syempre gagamitin natin yung ating awning. Hindi ko sure kung okay pa to, pero last time na ginamit ko to, okay pa naman, natiklop ko siya na maayos. Gawa ng nasira o natupi yung kanyang pinaka frame kasi umihip yung malakas na hangin na sobrang lakas talaga dun sa huli nating pinag car campingan dito sa may Tanay lang din yon. At bumalikwas talaga yung awning. Wala nga lang akong footage kasi hindi ako naka-record ng mga time na yon. Pero kahit na sobrang kapal nung pinaka bracket niya, dahil sobrang lakas talaga nung hangin, tumupi siya at sumabay yung pinaka frame niya at pati yung pole. Yung sinasabi kong bracket na nabalukto to, sobrang kapal niyan, pero dahil malakas yung hangin, talagang tinangay siya. Tapos yung pinaka frame niya sa loob, ito, na-deform yan. Pero naipasok ko pa naman yung mga pole niya at nailigpit ko pa na maayos. Pero ngayon, first time natin siyang gagamitin na ganito na yung kondisyon niya. Sana ay mabuklat at mailatag pa natin ng maayos. Wala pa tayong pampalit dito eh. Sobrang tagal na rin ng serbisyo sa akin ito. 4 years na itong ating awning. Kasabay nitong sasakyan. Nabuklat naman natin siya kung makikita nyo. Pero ang problema, hindi na siya pantay. Ito, nakaangat na yung isang paa kasi nakabend na yung kanyang pole dito sa gilid. Itong pole na to, nakabend na siya. Ayan, tingnan nyo yung paa. Wink, wink. Buti lang, merong akong nahiram kay Mike na pangkalso dito sa pinakababa. Para yung gagamitin natin para ma-fix siya doon sa pinaka pole niya sa ground. Para ma-fix natin to sa ground, gagamitan natin ito. Ito yung sinushoot doon sa mga pole ng mga tarp o di kaya awning para ma-fix siya doon sa ground. Lalagyan mo siya ng pegs dito para yun yung itutusok mo doon sa pinaka lupa para hindi siya umangat just in case na merong malakas na hangin. Napaka-effective nito kasi ito yung ginamit namin nung after lipa rin yung aking awning doon sa isang campsite sa Tanay. Kasama ko noon si Mike at si Onel. Ito kay Mike to, hiniram lang natin. Actually hindi hiniram eh. Pinagamit niya sa akin kasi nga nasira yung awning natin at kailangan nating i-fix sa ground. Kaya ginamitan natin ito. Tapos nung nauna na silang umalis, hindi ko na naibalik sa kanya. Kaya meron muna ako Mike Pero effective to. Napaka ganda kapag medyo mahangin yung spot nyo at meron kayong dalang awning o di kaya tarp na malaki. Shoot nyo lang dito yung mga pole, naka-fix na siya sa ground. Cast iron pan, may pangprito ka na, may pamukpok ka pa ng pegs.
Ito yung kauna-unahang table na nabili ko online. Medyo malaki siya at enough siya para sa camping naming magpamilya. Kaya ito yung binili ko. Pero ang naging problema ko, wala akong mesa na mapaglulutuan. Kaya napa-order ako online ng isa pang mesa, pero halos half lang nito. Hindi, half lang talaga siya nitong laki na to. At ang kagandahan doon, isang set na siya. Meron siyang kasamang 2 upuan, tapos isang mesa. Pero iba-iba yung set niya. Pwede ka mamili ng ganitong kalaking size na lamesa. At kung gusto mo naman 4 na upuan or 6, pwede rin siya. Per set yung pagbebenta niya. At ito, ipapakita ko sa inyo. Labas ko lang. Ito yung isang set na sinasabi ko. Meron tayo ditong table. Ito yung half size nitong table na luma natin. Tapos meron tayong 2 upuan. So isang set to. You will stand in the windows above. Hallelujah. I see the way that I've had off the day. On a town of shadows in the dark. And everywhere I see us. So basically, ito na yung magiging kitchen area natin. Tapos itong table na to, talagang binili ko to para maging patungan ng ating lutuan. Especially kapag family camping tayo, kasi masikip dun sa isang table kapag dun ka magluluto at dun ka na rin kakain. So kailangan talaga ng extra table, kaya pinurchase ko to. At kung interesado ka dun sa mga set niya, iba-iba kasi yung set na ino-offer niya. From 2 chairs, merong 4 chairs, merong 6 chairs, at iba-iba yung size. At meron ding ibang kulay. Nandito sa product link yung parang pinaka-shop niya. Ang pangalan ng shop niya ay Trail Top. Pero alam naman natin na kapag mga ganitong item ay mga rebranding lang yan. Pero halos pare-parehas lang ng quality niyan. Pero dito ako sa store na to kasi maraming pagpipilian at mas mura siya. Trail Top yung pinaka Shopee store niya. Andito sa product link natin. Bibigyan ko kayo ng idea na magandang lagayan ng mga kubyertos nyo at mga gamit pang luto. Itong tool bag. Usually ito ay lagayan talaga ng mga tools ng mga mekaniko. Kaya nga siya naging tool bag. Pero in my case, ginawa ko siyang lagayan ng mga kubyertos ko. Kasi napaka-organized din naman kasi pag ito yung gamit mo. Tignan mo. Andito na yung mga slot kung saan mo ilalagay yung mga kutsara, sandok, mga kutsilyo, o di kaya ibang condiments mo, pwede mong ilagay dito. Ayan, naka-zipper lang yan siya. Dito yung mga gamit natin. Tapos, ang ginagawa ko dito, sinasabit ko lang siya para anytime, easy access sa akin yung mga panluto ko, just in case na kailanganin ko siya. At ito ay dinadala ko lang naman kapag car camping. Yung mga gamit na nakikita nyo ngayon, yan ay yung setup natin sa car camping. Ibang usapan kasi kapag moto camping. As much as possible kapag moto camping, talagang maliliit at magagaan na bagay lang yung dinadala ko. Pero kapag car camping, all out tayo sa mga gamit. Baba.
Ang baba ng cot bed natin. Naiwan natin yung mga paa niya. Yung pinaka foot stick. Foot stick ba yan o foot peg? Basta yung pinaka paanan niya, yung sinusuksok dun sa pinaka brace. Naiwan ko. Pinaghiwa-hiwalay ko kasi ito kasi nung nag-moto camping ako, ginawa ko siyang chop-chop para mas madaling isalansan sa motor. Kaya nalimutan natin. Pero at least masusubukan natin yung ganitong style ng cot, yung medyo mababa. Para pag nagmotor tayo, kung uubra naman yung ganito, hindi na natin bitin yon. Mas bawas pa sa weight ng cot kapag wala yon. Mug on the table, steam in the half-lit room. Streets almost empty, clock hums a lazy tune. Curtains barely breathing, phone face down by the bed. Ito na yung ating content at sa tingin ko okay lang din naman pala na wala yung mga paanong ating bed. Parang regular coated bed pa rin naman siya kung titignan nyo. Ang problema lang kapag ganitong kulang ng mga legs yung cot bed, hindi naka fully extend yung mga paa mo kapag uuupo ka. Para kang umuupo sa maliliit na camping stool. Pero obra pa rin kahit wala yung pinakapaanong ating cot bed. Hindi pa rin nakalapat sa ground yung ating likuran. Elevated pa rin yung ating higaan. List a little worries folded inside my drawer. They can wait till morning, I don't need them anymore. Stars through the window look like a scattered plan. Nothing makes sense yet, but I'm learning how to trust it can. Tuyot yung mga ilog ngayon. Summer na kasi. Pero good spot pa rin. Medyo malalim banda doon, oh. Pwedeng liguan. Yun nga lang malumot yung ilalim. Kasi nga usual summer. Yan naman yung senyales kapag tag-init na. Yung ibang kailugan ay nagkakaroon na ng lumot. May binigay sa akin yung kaibigan kong si Mike na coffee from Starbucks. Kakapihin ko sana siya kaso nakalagay whole bean coffee pala siya. So hindi pa siya naka-grind. Pero pwede naman, no? Pakulaan ko na lang yung beans tapos siguro maglalasang kape rin naman kahit papaano. Subukan natin. Kailangan kasi nito kapag beans pa siya, kailangan meron kang, alam mo yung mga portable na na grinder kapag sa camping. Yun yung kailangan nito. Pero since wala tayong ganun, testingin natin na papakuluan lang natin yung beans. Kung pwede ba siyang maging kape o maglalasang kape ba? Malalaman natin. Thank you Mike at Riel. Sana sa susunod yung coffee grinder naman. Umubra naman yung ating coffee bean. Ayan, nakagawa tayo ng kape. Buti na lang kasi wala talaga tayong dalang kahit anong kape, kundi yun lang. At bago ko isalin itong ating ginawang
brewed coffee. May papakita ako sa inyong mug na tingin ko ay magugustuhan ninyo. Kasi meron siyang sekreto. Kung titignan nyo, mukha lang siyang typical na mug. Ayan. Insulated yung kanyang takip. May rubber sealing. Tapos stainless yung loob niya. Pero sa ilalim nito, merong secret compartment na may nakalagay na kutsara. Foldable yung kutsara niya. Ayan. Ganyan lang siya kaliit kapag nandun siya dun sa lagayan niya. Tapos, yan, nagiging full size na kutsara siya. Tapos, dito siya nakalagay. Ayan. Deroscas yung lock niya dito sa puwet nung pinaka-mug. So, meron kang mug, meron kang kutsara. 2-in-1 dito sa ating ganitong klaseng mug. Tsaka insulated na siya, kaya hindi lalamig kagad yung mga kape nyo. O di kaya kung ano man inumin nyo na mainit, may enjoy nyo pa rin kahit na matagal na nandito sa mug na to. Plus, meron ka pang kutsara. Galing! Nasa product link. Para sa aking dinner, gagawa ako ng sarili kong style ng taco. Meron tayo dito mga ingredients. Nandito yung ating lettuce, tsaka yung pipino, tapos yung seasoning natin, at yung main ingredients natin na beef ay pinapakulaon ko na. Tapos saka natin lalagyan itong taco seasoning. At instead of taco shell ang gagamitin natin, ito yung pang substitute natin. Pita bread. So, tignan natin kung babagay ba siya. Antay ko lang maluto yung ating beef, tapos ito-toast na natin tong ating pita bread. Saktong-sakto yung size nitong pita bread natin dito sa ating pan. Okay, let's eat. Kain na tayo. Nakalimutan ko pala sabihin kanina, meron pala tayong special dressing na ilalagay dito sa ating sariling version ng taco, beef taco, spicy cheese. Yan. Ito yung ating additional pampalasa dito sa ating taco recipe. So, simulan na natin. Ito yung ating pita bread na gagawin nating taco shell. Ayan. Lagyan natin ng first pipino muna. Dito. Ayan. Isang pipino. Tapos, lagyan natin ng isang lettuce. At yung ating beef taco. Yun. Ayos. Tignan pa natin. Damihan natin. Solo lang naman tayo kakain. Yan. Tapos, lagyan natin ng spicy cheese na sauce. Uy. And then, lagyan uli natin ng isa pang lettuce. Or, make it 3. Tapos, lagyan uli natin ng cheese. More cheese. Ang sarap ng pagkaanghang niya eh. Actually, natikman ko na to kanina bago ko pa i-video. Kasi natakam na talaga ako kanina eh. Pero, itong second part na to
ay isi-share ko sa inyo. Isi-share ko sa inyo dito sa video. Kasi hindi nyo naman matitikman eh. Eto na, yung ating second bite na pala to, hindi na first bite. Uy, tumulo pa. Panalo. Oras na para matulog at dala natin yung ating self-inflating na mat. Latag lang natin dito sa ating cot bed. Ito ay pang 2 persons pero pwede natin siyang tupiin para magkasya siya dito sa ating cot bed. Kapag ka-inflate siya, bubuksan lang natin to. Yan. Dalawa. Tapos, ilalatag na natin siya dito sa ating cot tent. Ayan. Ito na yung ating magiging higaan. Mas lalong naging komportable itong ating cot tent dahil dito sa self-inflating na mattress na to. Tapos, syempre, hindi mawawala yung ating malong. Ito yung ating laging dalang kumot kapag ka nagka-camping tayo. 3 piraso yung aking malong at pinagsasalit-salitan ko lang sila. Ngayon, ito yung dala ko. Pansin nyo na naka-jacket na ako kasi biglang lumamig yung panahon. Kala ko ay kakailangan ko ng electric fan dito sa ating magiging spot pero jacket pa lang kailangan ko. Yung kagandahan kapag car camping, yung mga gamit na malalaki ay mabibit-bit mo at hindi ka nagtitipid sa space kasi nga medyo mas malaki yung ating allowance para sa mga kagamitan kasi sasakyan yung dala natin. Pero iba pa rin kasi yung motor eh. Unang-una sa gastos, syempre mas tipid kapag motor yung gamit natin. Ayan, pahinga na tayo at magkita-kita tayo bukas. Ipapasyal ko kayo dito sa ating naging spot, dito sa naging campsite natin. Para at least may idea kayo at sana ay mapuntahan nyo rin tong spot na to. At mas maganda kung itaon nyo ng weekdays kagaya ngayon. Dahil, hindi naman solo kasi may kasama tayong isa pero malayo siya sa spot natin kasi napakalawak ng campsite na to. Ayan, weekdays, mas magandang pumunta sa mga campsite. Pero kung hindi ubra, Sabado, Linggo, pwede naman. Yun nga lang, pili talaga kayo ng campsite na sumusunod sa rules at etiquette ng pagka-camping. Mug on the table, steam in the half-lit room. Streets almost empty, clock hums a lazy tune. Curtains barely breathing, phone face down by the bed. All of this quiet, loud in the best way instead. I'm just here enjoying the quiet night. Let the small things fall in line. Let the dark feel soft, not hollow. I'm just here with high hopes for tomorrow. Let the sun write what I can when it climbs over my shadow. List of little worries folded inside my drawer. They can wait till morning, I don't need them anymore. Stars through the window,
sense yet, but I'm learning how to trust it can. I'm just here enjoying the quiet night. Let the small things fall in line. Let the dark feel soft, not hollow. I'm just here with high hopes for tomorrow. Let the sun ride what I can when it climbs over my shadow. Hindi ko na-expect na magiging ganito yung lamig dito. Lamig. Kung hindi nga lang tumatapat na at tumatagos dun sa content natin yung araw, hindi pa ako babangon. Tinanghali na naman tayo ng gising. Ay, wala talaga sa isip ko na ganito yung magiging lamig. Buti nga may isa akong dalang jacket eh. Ang plano ko ay hindi na magdala talaga ng jacket. Yun nga lang merong naiwan dito sa sasakyan at jacket. Buti na lang kamo. Grabe. Hindi ko akalain na yung init pala ng pagdating natin dito ay bigla-bigla palang nagiging iba kapag pagdating ng hating gabi at madaling araw. Kahit pala Malasiargao yung camping spot na to, yung panahon niya ay parang nasa Benguet or Mountain Province ka pagdating ng madaling araw. Talagang mangangatog ka sa lamig. Kaya kapag bibisita kayo dito sa campsite na to, magdala kayo ng jacket, hindi kaya kumot na medyo makapal-kapal. Huwag kayong kumumpiyansa sa init ng araw kapag umaga at tanghali. Kasi pagdating ng madaling araw, nako, may experience yung maging hotdog sa freezer. Ang pangalan pala ng campsite na to ay Fika Haven. Pwede nyo siyang i-Waze or i-Google Map at tama naman yung pin location niya. Dadaling kayo dito sa mismong campsite. Ito yung ating ulam ngayon, sunny side up egg at pritong tuyo. Meron akong sinaing kagabi na isasangag ko ngayon para yun na yung ititero natin dito sa ating magiging brunch. Sinadya ko talagang isaing to kagabi para meron tayong fried rice ngayong umaga. First time kong mag-fried rice sa camping. At dahil first time ko, nakalimutan ko yung aking kawali. So, gagawin natin ng paraan, didiskartehan natin. Dito tayo sasangag sa ating kaldero. Konti lang naman to. Sakto lang pang isang tao.
Tingin ko ay ito yung best spot dito sa campsite para kumain. Tahimik, malapit sa ilog, presko, at meron tayong napagsabitan ng duyan. Mamaya na tayo bumalik dun sa spot natin kasi tapat na yung araw. Ayoko nang maglatag ng additional sunshade kasi mamaya alis na rin naman tayo. Buti na lang at nahanap ko tong spot na to. Sa bandang ilog side to ng campsite. Balik na naman sa pagiging Siargao vibes yung ating camping spot. At dahil dyan, magtitimpla tayo ng iced coffee. Lalagyan natin dito sa ating bagong tumbler. Meron pa naman tayong yelo. So marami-rami pa rin to. Okay rin tong cooler ko eh. Maabot din ng 2 days kahit paano yung yelo. Lagyan ko muna ng condensed milk tapos ito yung ating brewed coffee. Salin lang natin. Ito ay parte ng Asbat River at dahil tag-init ngayon, malumot at kakaunti lang yung tubig. Medyo malayo-layo na yung ilalakad natin. Nagbabakasali lang naman ako na merong medyo malalim-lalim at malinis-linis na parte ng ilog dito. Yung hindi ganun karami yung lumot para doon tayo makaligo ng maayos. Sa tingin ko ay ito na yung deciding point ko. Merong naglulublob ng kalabaw doon sa dulo. Kaya siguro pass na muna ako sa pagligo sa ilog. Got a backpack full of maybe, pocket full of loose change days. Map is just a crumpled rumor. Sky keeps calling out your name. Little shiver in your ribcage, right between the fear and fun. Every wrong turn, every detour, all just pages in the run.
Trust your adventure spirit. Lig. Let the unknown hear it. Step where the road goes crooked. Follow that heart off script. Trust your adventure spirit. Even when the path goes quiet, you were never meant to quit. You were made to try it. Friends will say to play it careful. Draw the line and stay inside. But your sneakers hate the sidewalk. They keep leaning toward the wild. Skip the checklist, keep the wonder. Miss a train, then catch the sun. All the best stories you'll tell start with I just Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod nating camping at adventure. Kita-kita ulit tayo. Let the unknown hear it.